Hi mga ma! Dahil delayed ang flight namin, pabalik ng Clark, might as well do the vlog for Taiwan, yung last na vlog na kailangan kong gawin, which is all about my budget and itinerary. So, ang aking airfare, Clark to Taiwan na round trip is 4,100 pesos. Yung extra baggage, 1,210, which is only 20 kilograms pabalik ng Clark. International travel tax is 1,620. Standard po yan, kailangan bayaran yan sa airport or isabay mo na pag bumibili ka ng ticket. Tapos po, 3 nights po akong natulog sa Taiwan kasi po 3 full days ako sa Taiwan. Pero kung yung iba, 2 nights lang sila. So anyway, 2 nights sa Taipei, dun sa Taiwan Youth Hostel, dahil po weekend yon, mas mahal. It's 3,345. Tapos yung 1 night na hostel sa Theophan, it's 1,320. Yung SIM card po na 5 days na only data is 528 pesos. So, ang total po niyan is 12,123. Yun na po yung essentials. The rest of the money that I will discuss later is all about food, transportation, and pasalubong. So, sobrang swerte ko po na nanalo ako sa Taiwan Lucky Land. Yung 5,000 NTD, nakita na naman, diba? Dun sa pinakaunang vlog ko. So, ang equivalent value po nun is 8,600. Nagamit ko po yan pambili ng pasalubong sa Decathlon, sa Carrefour, pambili ng 7-Eleven, Family Mart, and then sana naririnig nyo ako ang lakas ng mga announcements. Yun, so ginastos ko po yan sa pagkain, Moe's Burger, lahat po nang nakita niyo sa vlog ko. Tapos po, gumastos po ako ng 2,000 pesos para sa cash na pasalubong na ipinambayad ko doon sa Yelio Geopark. Ang total po niyan ay 10,600. So, magkano po overall yung gastos ko doon sa 3 full days, 3 nights natin sa Japan? With Lucky Land, it's 22,723. Pero kung 2 nights lang po kayo mag-check-in, okay, gaya ng most people, 21,000 lang po magagastos nyo. And remember, naging mahal lang po yan dahil dun sa Lucky Land, nanalo kasi ako dun, so sinama ko siya dun sa total na gastos ko. Pero kung hindi naman po ako nanalo sa Lucky Land, sa totoo lang, ang total budget ko lang is between 17,000 to 20,000 pesos. So, lahat na po yan, yung pagsakay ko ng mga bus, pagsakay ko ng train, pambayad ko sa Yelio Geopark, pagbili ko ng mga pasalubong, lahat-lahat na po yan. Ayan, so pipigyan ko lang ng recap na bakit ako 3 nights sa Taiwan kung 3 days lang naman ako, bakit hindi 3 days 2 nights? Kasi po ang arrival ko was before 12 midnight. And yung ibang tao, ginagawa nila, nag-aantay sila sa airport hanggang 6 a.m., 7 a.m., namamasyal sila, tsaka mag-check-in ng 3 p.m. Eh ako po, bilang tita, kailangan kong makatulog ng maayos. Kasi kung hindi, maapektuhan yung buong araw ko. So, nag-check-in ako. Kahit na 2 a.m. na ako nag-check-in, tapos 11 a.m. ako nagising. Tsaka ako nagbiyahe nun. So, dun lang naman yun sa mga taong katulad ko na kailangan magpahinga talaga. Pero kung hindi, then 2 nights lang kayo mag-check-in sa Taiwan. So, some FAQs or frequently asked questions. Ano bang mas maganda, DIY or tour? The answer is, depende po yan kung anong klaseng tao ka. Okay, pag marami kang budget, number 1. Number 2, pag gusto mo nakaupo ka na lang, tapos sasabihin sa'yo, okay, dito na kayo pupunta, after 40 minutes, balik kayo dito. So, all you have to do is picture-picture, ganyan. Wala ka nang iisipin. Convenience ba? Mag-tour po kayo. Okay, mas mahal po siya ng mga up to 40% of the DIY cost. 40-50% of the DIY cost. Pero convenient po siya. Pero kung katulad ko po na vegetarian traveler kayo, and you also would like to explore the area more, explore the culture further, kasi nga mas
magigets mo yung train system nila, magigets mo paano sila kapag bago sila mag-work, ano itsura ng rush hour nila, yung mga ganun ba. Ma-experience mo yung local feel, mag-DIY po kayo. Kasi po, ang pamasahe po, mura lang. Okay, second question. Paano ba mag-book ng cheap flight? Swertihan lang po. Mag-abang kayo ng announcement sa Cebu Pacific. Either piso sale or event sale nila. Mas mura po ang tickets nila, for sure. Halimbawa, sa Taiwan, ang regular tickets po niyan is mga 8,000 to 9,000 round trip. Nakabili po ako, hindi siya piso fare, 4,100 round trip. Pero wala pa pong insurance yun. Wala pa po siyang travel tax. Pero mura pa rin, di ba? Next question, kailangan ba ng travel tax? The answer is, it's optional. However, it's advised. Para po pag nagkaroon kayo ng problema, nawalan kayo ng baggage, nagkasakit kayo, lalo na kung kasamang medical coverage, maasahan nyo po ang travel insurance. Saan po pwede gamitin ng Easy Card? You can use it anywhere, sa bus, sa train, sa MRT, sa convenience stores, sa fast foods. Pwede po ba mag-antay sa airport para hindi po ako mag-check-in ng gabi? The answer is yes. It's natural for travelers to stay at the airport, either waiting for their next flight or waiting na mag-daytime bago sila lalarga. Okay ba mag-overnight sa Tiofan? The answer is yes. Wala na kayong pwedeng gawin sa Tiofan after 9 or 10 p.m. Pero, di ba, buong araw ka nang gumala, for sure matutulog ka na lang din naman. So, yes. Para sa akin, kung DIY traveler ka, huwag ka nang bumalik ng Taipei sa gabi. Mag-overnight ka na lang sa Tiofan. Strict ba sa hand carry weight allowance? The answer is yes. Pabalik po ng Taiwan, i-weigh nila yung hand carry mo. When I say hand carry, yung personal bag mo, pati yung extra bag mo, i-weigh nila yan. And if it's more than 7 kilos, you have to pay for extra baggage. Paano po ba mag-DIY? Google Maps po ang sagot dyan. So, ang gagawin ko, I will make a separate vlog about how I use Google Maps so that I can plan my itinerary and also how I plan my routes. Okay, mabilis lang po yan. And last advice ko sa mga magta-travel sa Taiwan is don't be afraid to explore. From my experience bilang isang female solo traveler, Taiwan is a very safe place. Kahit na naglalakad ako sa madilim na eskinita sa city, hindi ako natatakot. Hindi ako takot na ilabas yung cellphone ko. Hindi ako natatakot na magkaroon ng riding in tandem na bubunutin yung phone ko or hahablutin yung camera ko. Yun. So anyway, yun lang. Pasensya na, sobrang delayed na nitong video na to. But here I am. I hope na nakatulong ang mga Taiwan vlogs ko. If you have not subscribed yet, please do subscribe. I will post my Palawan, my Boracay, and my Japan vlogs very, very soon.